Lumipat ang eksena isang buwan bago ang misyon. Noong panahong iyon ay nag-order si Chansok ng isang package sa internet. Hindi tumigil sa pagrereklamo ang driver na naghatid. Sobrang bigat nito. Ano ba ang in-order ng bumili? Pagkatapos iwanan ang package sa tapat ng pinto ay nagmadali na ang driver papunta sa susunod na ihahatid. Nang tumahimik na ang pasilyo ay binuksan na ni Chansok ang pinto at kinuha ang package. Hindi nagtagal, isang mahabang itim na kahon ang nakapatong na sa kanyang mesa, ang sandatang binili niya online. Sa isang malakas na click, binuksan ni Chansok ang mga kandado gamit ang pareho niyang mga kamay. Nang makita niya ang sandata sa loob ay bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Halos hindi kapanipaniwala ang disenyo nito. Sa bawat anggulo ay akmang-akma ang sibat sa inaasahan ni Chansok. Hindi dapat ito magdudulot ng anumang problema sa labanan. Kasama nito ang isang maliit na lalagyan na may berdeng likido, isang spirit potion na karaniwang ginagamit ng mga mangangaso kapag bigla silang nangangailangan. Puno ito ng sobrang puro na enerhiyang mana kaya napakakapaki-pakinabang nito kapag kailangan nila agad ng karagdagang lakas. Karaniwan, ang paggamit ng mana ay katulad ng paggamit ng gripo ng tubig. Kinukuha ng mga mangangaso ang enerhiya mula sa hangin, iniimbak ito sa loob ng kanilang katawan, at inilalabas kapag kinakailangan. Ang pag-inom ng spirit potion ay nagpapahintulot na mangyari ang buong prosesong iyon sa napakaikling panahon. Ngunit si Chansok ay may ibang paraan ng paggamit ng mana kumpara sa karamihan ng tao. Hindi niya ginagawa ang hakbang ng pag-iimbak nito ng buo. Sa halip ay direkta niya itong kinukuha mula sa paligid at ginagamit agad. Malinaw ang kalamangan ng ganitong pamamaraan, dahil kumukuha siya ng lakas mula sa paligid, halos wala siyang limitasyon. Bukod pa rito, habang paulit-ulit na dumadaloy ang mana sa kanyang katawan ay unti-unting tumitibay ang mga daluyan nito, na nagpapahintulot sa kanya na makagamit ng mas maraming lakas habang tumatagal. Gayunpaman, mayroon din itong kahinaan. Bago pa man lubos na tumibay ang mga daluyan ng kanyang enerhiya, limitado pa lamang ang kaya niyang kontrolin, kaya mahihirapan siyang maglabas ng napakalakas na atake sa maikling panahon. At dahil wala ng oras para maghintay, ang pinakaligtas niyang pagpipilian ay magsimula ng mag-ipon ng lakas ng maaga. Ininom niya ang buong laman ng lalagyan sa isang lagukan lamang. Kung magsasanay siya ng ganito sa loob ng halos isang buwan, panatag ang kanyang loob na maaabot niya ang antas na kailangan niya. Pagkalipas ng isang buwan, lumipat na ang eksena sa isla ng Gyudodongdo sa Incheon. Mahaba na ang pila ng mga tao sa lugar ng pagtitipon. Kahit saan siya tumingin ay may mga manggagaso na naghahanda para sa kanilang misyon. Matapos suriin ng mga tauhan ang impormasyon ni Chansok, itinalaga siya sa pangkat 8. Hindi nagtagal ay natagpuan na niya ang kanyang sarili na naghihintay sa ilalim ng karatulang may nakasulat na bilang 8. Habang tahimik na nagmumuni-muni si Chansok, masigla namang nag-uusap ang ibang mga kasamahan. Tiyak na malaki ang kabayaran sa misyong ito, kaya nagtataka na ako kung kailan tayo aalis. Habang nagpapahinga si Chansok ay biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya ay nakita niya ang mangangasong si Han Sang-a. Kapansin-pansing mas maikli na ang kanyang buhok kumpara noon. Tila napagtanto niyang nakahahadlang ang mahabang buhok sa pakikipaglaban. Lumapit si Han Sang-a sa kanya na may layuning makipagtulungan para sa misyon. Ngunit nagtanong si Chansok, marami namang ibang mangangaso dito. Bakit ako pa ang napili mo? Tapat na sumagot ang babae, naniniwala akong malakas ka, at sa pamamagitan ng ating pagtutulungan ay nais kong obserbahan at matuto mula sa iyong estilo ng pakikipaglaban. Natigilan si Chansok at hindi nakasagot. Mukhang isa na namang bagong responsibilidad ito na hindi niya matatakasan sa madaling panahon. Kung kaya niyang makasabay sa bilis ko, sumunod na lang siya sa akin, sagot niya. Sa sandaling iyon ay may isang tauhan na sumabat at pinutol ang kanilang pag-uusap. Ngayong naririto na ang lahat ng miyembro ng pangkat 8, sisimulan na natin ang pagpapaliwanag tungkol sa misyon. Dahil may mga baguhan tayo sa ating hanay, ipapaliwanag ko rin ang ilang mahahalagang kaalaman. Humihingi ako ng pangunawa sa ating mga veteranong mangangaso. Ipinapangkat ang mga corrosion rift sa ika-1, ika-2, ika-3, at yaong mga hindi pa nauuri. Habang papalapit ang isang lagusan sa kategoryang ika-1, lalo itong nagiging mapanganib. Bukod dito, ang kauna-unahang lagusan na lilito sa isang partikular na lugar ay tinatawag na Alpha. Sa kasalukuyan, ang Alpha Corrosion Rift sa isla ng Gyudodongdo ay matatagpuan sa isang simbahan sa hilagang bahagi ng Inseray. Bagamat ito ay itinuturing pa ring hindi pa nauuri, dahil sa hindi mahuhulaan na paglala ng kalagayan nito ay mariin naming ipinapayo na huwag ninyo itong lapitan. Ang inyong tungkulin ay magpatrolya sa rehiyon ng Yapnere at Gaedong,
tukuyin ang anumang bagong lagusan, at wasakin ito kapag lumitaw. Agad na may tumindig na nagsalita ng may galit mula sa grupo. Nagpapadala kayo ng baguhan sa misyong ito. Seryoso ba kayo? Hindi pinansin ng tauhan ang reklamo at dinala na agad ang buong pangkat sa lugar ng operasyon. Pagdating doon ay narinig ni Chansok ang mga babala ng ibang tao tungkol sa kung gaano kapanganib ang lugar. Kahit mula sa malayo ay sinasabi nilang nararamdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na tila magpapalamig hanggang sa kanilang dugo. Ngunit para kay Chansok, tila labis na lamang ang kanilang takot at reaksyon. Marahang tinapik ni Hans ang aanghita ni Chansok gamit ang likod ng kanyang espada bilang hudyat na kumilos na sila dahil opisyal nang nagsimula ang operasyon. Sumigaw ang tauhan, ang kalagayan sa isla ay ipinapadala ng direkta at sa kasalukuyan sa silid ng pagbabantay sa karagatan. Kaya kung kailangan ninyo ng tulong, makipag-ugnayan agad sa kanila. Mga ngaso, naway magtagumpay kayo sa inyong gawain. Pagdating nila sa itinakdang lugar ay nagsimula ng mag-usap at magplano ang grupo dahil kailangan nilang suriin ang dalawang malawak na lugar sa loob lamang ng isang linggo. Habang tumitindi ang kanilang pagtatalo, pinutol sila ni Chansok. Itinuro niya ang mapa sa kanyang telepono at iminungkahi, magtayo tayo ng ating pansamantalang tahanan sa templo ng Wagya at mula roon tayo magsisimula ng ating mga gawain. Ilan sa kanila ay nagpakita ng matinding galit. Sino ka ba? Hindi ka pa namin nakikita noon. Baguhan ka ba? At bakit doon sa templo ng Wagya? Huwag mong isipin na maaari mo kaming utusan, lalo na't ikaw ay baguhan pa lamang. Hindi pinansin ni Chansok ang kanilang galit at kalmadong ipinaliwanag ang kanyang dahilan. Mula sa templo ng Wagya ay malinaw nating makikita ang buong rehiyon ng Yapnere, at buo pa rin ang mga gusali ng templo kaya magagamit natin ito bilang ligtas na masisilungan. Hindi ba ito ang pinakamainam na pasya sa ganitong uri ng misyon? Wala ba sa inyo ang nakapag-isip nito? Ang hindi inaasahan ni Chansok ay ang matinding pagtutol na natanggap niya. Marami pang ibang lugar na maaari nating tirhan. Paano kung mapaligiran tayo ng mga kaaway kapag umakyat tayo sa bundok? Tumawa ng mapakla si Chansok. Hindi naman tayo makikipaglaban sa libu-libong kalaban. Kaya paano ninyo naisip na mapapaligiran tayo doon? Lalo lamang silang nagalit sa kanyang sagot. Ano man ang mangyari, hindi kami susunod sa mga utos ng isang mangangasong walang karanasan tulad mo. Napagtanto ni Chansok na sa kahit anong lugar o panahon ay laging may mga taong hindi makakita ng katwiran, kaya nagpasya na lamang siyang humiwalay sa gitna ng kanilang pagtatalo. Maaari ninyong ituloy ang inyong plano, at ako naman ay gagawin ang sa akin. Inakala ni Chansok na si Hans ang alamang ang sasama sa kanya, ngunit sa kanyang pagkamangha ay may isa pang tao ang sumali sa kanilang maliit na grupo. Tinitigan niya ng palihim ang lalaking nasa tabi niya at napansin niyang bahagyang mas mataas ang antas ng kanyang lakas kumpara kay Hans Sang-a. At kung tama ang kanyang natatandaan, ang pangalan nito ay Kim Min-jae. Nagtaka si Chansok kung bakit sumama si Kim Min-jae kaya tinanong niya ito. Napangiti naman ang lalaki habang sumasagot, marahil ay pareho pa lamang tayo sa ating unang misyon. Nag-aalala ako na baka magka-problema kayong dalawa kung mag-isa lang kayo, kaya sumama na rin ako upang bantayan kayo. Sa kabutihang palad ay mayroon silang kasamang mapagkakatiwalaan sa kanilang pangkat. Biglang napalingon si Chansok dahil naramdaman niyang may kakaibang nangyayari. Sa sumunod na sandali ay bigla siyang umiwas. Habang nakatingin ang dalawa sa kanya nang may pagtataka, itinaas ni Chansok ang kanyang kaliwang kamay at naghudyat na huminto sila. Ginawa niya ang tanda na manahimik sila. Binabalaan niya silang huwag gumawa ng anumang ingay at mahina niyang sinabing, susuriin ko ang kabilang panig. Maingat na sumilip si Kim Min-jae sa harap upang alamin ang kalagayan. Napahinto ang kanyang paghinga sa kanyang nakita. Ilang sampu ng mga halimaw ang nakapaligid sa buong kagubatan. Napakarami ng kanilang bilang, humigit kumulang 50 ang kabuuan, kaya iminungkahi niyang lumihis na lamang sila at iwasan ang direktang sagupaan. Itinaas ni Chansok ang kanyang kamay upang pakalmayan si Kim Min-jae. Huwag kang mataranta, sabi niya. Ano ang iyong natatanging kakayahan? Nag-alangan si Kim Min-jae bago sumagot, na nagpalubog lalo sa seryosong ekspresyon ni Chansok. Talaga bang balak mong harapin sila ng harapan? Tanong ni Kim Min-jae. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan ay naging mas seryoso pa si Chansok. Likas na bahagi ng trabaho ng isang mangangaso ang makipaglaban sa masasamang nilalang. Kaya itatanong ko muli, ano nga ba ang iyong natatanging kakayahan? Hindi nagtagal ay nalaman ni Chansok na ang kakayahan ni Kim Min-jae ay tungkol sa apoy, at ang kanyang pinakamatibay na sandata ay ang paghahagis ng bowl-ang apoy. Mabuti naman, wika ni Chansok. Maghintay ka lamang ng aking hudyat, at ikaw ang gagawa ng unang atake. Natigilan si Kim Min-jae.
Hindi niya inasahan na mag-uuto si Chansok na umatake ng may ganitong katiyakan, kaya sandali siyang hindi makasunod sa kanyang pag-iisip. Bago pa man lubos na maintindihan ni Kim Min-jae ang plano ay nagsalita na si Han Sang-a, kung si Kim Min-jae ang unang aatake, ano naman ang dapat kong gawin? Sinubukan silang pigilan ni Kim Min-jae. Nakakatakot na harapin ang 50 kalaban kung tayong 3 lamang. Lalo pat ito pa lamang ang ating unang misyon. Dapat tayong magtipon muna at makipag-ugnayan sa ibang mga mangangaso habang kaya pa natin. Umiling si Chansok. Wala ng oras. Masyadong matagal bago makarating ang iba sa ating kinalalagyan. Bukod dito, ang ating grupo ay dumiretso na sa templo ng Wagya samantalang ang ibang mga kasamahan ay nagpapatrolya pa sa dalampasigan para hanapin ang iba pang posibleng lagusan. Hindi rin matalinong gumamit ng radyo ng basta-basta dahil walang kasiguraduhan na ang sinumang makakatanggap ng ating mensahe ay makakarating agad sa oras ng pangangailangan. Ang mas masama pa, habang naghihintay tayo ay maaaring magkalat ang mga halimaw at maging banta pa sila sa ibang mga pangkat. Nang kumalma na ay sinuri ni Kim Min-jae ang mga katwiran ni Chansok at napagtanto niyang may katotohanan ang mga ito. Kahit na may ibang mangangaso sa paligid ay walang kasiguraduhan na tutulong sila agad, lalo pat nagkaroon pa sila ng hindi pagkakaunawaan kanina. Ibig sabihin nito ay silang 3 lamang ang haharap sa mga halimaw. Sa ganitong mahirap na kalagayan, ang biglaang pag-atake ang kanilang pinakamainam na pagpipilian. Kaya napakahalaga ng kakayahan ni Kim Min-jae. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chansok sa mahahabang paliwanag at direktang inilatag ang kanyang plano. Si Kim Min-jae ay aatake sa gitna gamit ang kanyang bowl ang apoy, at ako naman ay magbabantay sa magkabilang panig upang pigilan ang sinumang susubok na tumakas. Nang marinig ni Kim Min-jae ang plano ay natulala siya. Napakatumpak ng plano na parabang nakita na ni Chansok ang bawat posibleng kinalabasan. Sa sandaling iyon ay nagtaka na si Kim Min-jae kung anong klaseng tao talaga si Chansok dahil pakiramdam niya ay isa siyang pinuno na hinubog ng hindi mabilang na labanan. Naghintay sila ng matiisin sa tamang sandali at hindi nagtagal ay nakita na nila ang isang malaking grupo ng mga halimaw na nagtitipon-tipon. Yan na ang senyales. Kaya ginamit na ni Kim Min-jae ang kanyang bowl ang apoy ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na sandali, bago pa man makapag-react ang mga halimaw, isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang bumagsak sa kanila. Ang kapangyarihan ng bowl ang apoy ay napakalakas at pinuksan nito ang ilang halimaw sa isang kisap mata lamang. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Kim Min-jae ng oras upang maghanda ng isa pang atake. Sa panahong iyon ay si Chansok naman ang nakipaglaban at hinaranggan ang bawat pag-atake ng kalaban. Pinagsama-sama ni Kim Min-jae ang kanyang mga kamay malapit sa kanyang noo habang patuloy na pinupukpok at dinadala ang daloy ng kanyang enerhiya. Sa sumunod na sandali ay umatake na si Chansok pasulong sa bilis na halos imposibleng sundan. Puno ng matinding layunin ang kanyang mga mata. Ang tanging hangarin niya ngayon ay panatilihin ang mga halimaw sa kanilang kinalalagyan at bigyan si Kim Min-jae ng oras na kailangan nito upang makapag-atake muli. Sa isang mabilis na pagkilos at malawak na hampas, pinabagsak ni Chansok ang ilang halimaw na lumabas mula sa lagusan. Upang lubos na mapakinabangan ang kanilang kakayahan, mahalaga ang tamang pagtatalaga ng mga tungkulin. Ang trabaho niya ngayon ay magbigay ng oras para sa kanyang kasamahan hanggang sa maging handa na ang susunod na atake. Sa sandaling iyon ay isang nilalang ang sumugod ng diretsahan sa kanya. Hindi ito pinansin ni Chansok at sa halip ay inihampas niya ang kanyang sibat sa malawak na arko. Sa isang galaw lamang ay bumagsak pa ang ilang mga halimaw. Hindi niya hahayaang lumapit ang sinuman kay Kim Min-jae. Gayunpaman, hindi magiging sapat magpakailanman ang pagtatanggol niya ng mag-isa. Kailangan din niya ang tulong ni Han Sang-a. Kayo na ang bahala dyan. Sigaw ni Chansok. Sa sumunod na sandali ay isang matalim na tunog ng paghihiwa ang umalangaw-ngaw sa paligid. Sa sobrang bilis ay pinagputol-putol na ni Han Sang-a ang mga katawan ng 3 goblin. Huminga siya ng malalim at sinabing, tapos na ang trabaho. Sa ngayon ay nasa iyo na ang lahat, Kim Min-jae. Halos kasabay nito ay nagbago ang tono ng kanyang boses. Isang pagsabog ng nagliliyab na enerhiya ang sumiklab, handa na ang bagong bowl ang apoy ni Kim Min-jae. Mabilis na nagbigay ng senya si Chansok. Sandali lang muna, magkakaroon lamang ng problema kung sakaling ako ay matamaan nito. Nang masigurong nasa ligtas na pwesto na si Chansok ay pinakawalan na ni Kim Min-jae ang kanyang atake. Ang nag-aalab na bola ay lumipad ng mabilis na parang isang mabangis na hayop at tumama ng diretsahan sa mga halimaw. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar na kanilang kinalalagyan. Ilang sandali lamang ang nakalipas, mabuti na lamang ay nakalayo na agad si Chansok bago pa ito tumama. Agad na hinigpitan ni Chansok ang kanyang hawak sa sibat.
Sa gitna ng gulo at usok matapos ang pagsabog, sinubukan pa ng dalawang natitirang halimaw na tumakas. Ngunit hindi sila pinayagan ni Chansok na makalayo. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting naglaho ang usok sa kagubatan. Itinusok ni Chansok ng matatag ang kanyang sibat sa lupa. Ganap na naging matagumpay ang kanilang pananambang. Napuksa ang lahat ng mga halimaw ngunit lubos din silang tatlo na napagod matapos ang matinding labanan. Magbibigay sana ng papuri at pasasalamat si Chansok sa kanilang mahusay na pagtutulungan nang bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay nakita niya si Kim Min-jae na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nakakunot ang kanyang noo at puno ng seryosong tingin ang kanyang mga mata.